너놈의 그렇지 가. 먹자. 아유. 종우야, 종우 잠바 입어라. 장아, 종우야, 잠바 입으라고. 이거 꽉. 와. Ay, harmony 집 가져가자. Nang buli kang kangers man. Na milit buling kang kangers man. Hello mga kabisdak! Good morning! Araw po ngayong linggo, March 23. Tama ba? 23? Anya! Ay! Ay! Jango! Ay! Iluwa! Bye-bye! Akala niya siguro si ano. Kacha! So wala po si Daddy Insoy. Maaga pong umalis si Daddy Insoy. Tutulungan daw niya yung kaibigan namin na may-ari ng asparagus farm. Mag-set up ng bubong sa kanyang farm. Yung eco house mga kabisdak, greenhouse. Lalagyan nila ng bubong. Kapon, di ba, pumunta kami sa Seoul para sa dentist check-up ni Little Insoy. Ito po ang aming binili sa A-Mart. Pagkatapos namin mag-photoshoot doon sa studio, nag-drop kami sa A-Mart. Dahil nga may gift cash man si Daddy Insoy. Bumili po ako ng kanjang-gejang. Fresh crab meat na minarinate sa sauce. Then itong steak. Magluluto tayo ng steak mga kabisdak. Sabay namin kakainin. With biyanan. Si Daddy Insoy doon na yun mag-lunch sa kanyang friend. So tara na, maganda po ang araw linggo guys. Like yesterday, maganda din. Spring na talaga. Naririnig niyo po ang mga ibon. Ayan ready na ang aming, yan po si Ungyong Appa at si Ungyong Uma. Hanmi! Open 하세요. Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating vlog! Welcome po sa ating weekend vlog mga kabisdak, Sunday, March 23. Kapag bumibisita po kami sa bahay ni Bianan, ang unang gagawin namin is mag-greet, parang magmano po, pero walang mano po dito sa Korea mga kabisdak. So mag-anyong haseyo kay Halmoni. Pinipray na ni Uma. Binalot na ni Uma. Ito yung kasama niya mga kabisdak. Organic egg. Organic egg. Tapos magsasaing na tayo. Ito nilagyan. Hinaluan ko ng black rice. Hinalo ko mga kabisdak. Yan. Part na po sa aming weekend routine ang bumisita sa bahay ni Benan, sabay kaming kumain ng lunch at dinner, tas ginagawa ko ang mga gawaing bahay dito tulad ng pagluto, paglaba at paglinis. Hindi naman ako inuutusan ni Benan, voluntaryo lang po ang aking ginagawa. 비닐 하우스. 비닐 씌우러 와서? 네. 눈이 와서? 바람이
Para na akong clown sa harapan ni Benan, pero okay lang at least naintindihan niya po ang aking gustong sabihin na hinahanap niya kasi nasaan daw si Daddy Insoy. Ang sabi ko, nag-repair sa bubong ng Eco House kasi masyadong malakas ang hangin last week guys. Pinalid sa dinala ng hangin ang bubong ng Eco House. Mga dried seaweeds or miyok ang ipinakita ko kanina kay Benan kung okay pa ba itong lutuin kasi magluluto po tayo ng miyok-gok. Sakto kasi may beef tayo kanina, hiwaan lang natin ng konti tapos ihalo natin sa ating miyok-gok. Bigay po ito ni Hubog Boy at medyo matigas siya mga kabistak. Nakikipaglaban pa ang mga dried seaweeds natin. O si Benan pala ay kumakain po siya ng late breakfast na steamed kamote. So ayan, ibinabad ko muna ang mga dried seaweeds bago ko yan lulutuin. Tapos chinek ko itong loob ng fridge ni Benan kung anong meron kasi kung minsan kung hindi ko ma-check yan mga kabistak, may mga pagkain inamag na kasi hindi man nagluluto yan si Benan kapag siya lang mag-isa kasi mga kabisdak, which is naiintindihan ko, tinatamad po siyang magluto at minsan tinatamad na rin siyang kumain kasi nga mag-isa lang. May nakita po akong tofu which is 2 weeks na daw sa loob ng kanyang fridge at ito frozen na perilla leaves po ang ating putahe for lunch. As may nakita din ako sa kanyang kimchi fridge na mga duck kalbi mga kabisdak from Chuncheon. Itong si Benan kasi originally ang kanyang pamilya is from Chuncheon pero yung kanyang mga ancestors talaga ay from North Korea pero hindi na po niya nakikita. Yan yung mga kinukuha ko sa kimchi fridge ay mga yan guys, duck kalbi at yung mga gulay naka-vacuum pack po silang lahat. Pasensya na po sa aking boses at medyo kinakapos po tayo sa hininga dahil may ubo po si Azuma. So ito po ang naka-vacuum na mga cabbage, kamote at rice cake. Yan po ang hinahalo sa famous duck kalbi ng Chuncheon. Ang Chuncheon City guys is famous po sila sa duck kalbi. Duck means chicken, kalbi means parang adobo. Chicken adobo siya. Yung frozen perilla leaves natin, ibinabad ko sa tubig para ma-defrost siya. At chinek ko muna itong tofu kung pwede pa ba itong kainin kung hindi pa ba siya nasira. And by the way mga kabisdak, itong aming frozen perilla leaves ay harvest ko po to last year pa. Mga baby perilla leaves po ito. Pinakuluan ko muna siya sa mainit na tubig tapos binlanch bago ko siya ipasok sa freezer. Tapos yan na defrost na mga kabisdak. Luto na po yan, malambot na po yan. Titimplahan mo lang yan mga kabisdak ng sesame oil or perilla oil, pampalasa, asin. Lagyan mo din ng bawang at spring onions. Then semi-ground na sesame seeds. Yan lang po. Ginisa ko lang siya bahagya sa perilla oil para manuot-suot po yung lasa. Tapos yan po ang ating semi-ground na sesame seeds. Then don't forget the pampalasa, asin, and seasoning kung gusto mo.
sa Korean culture mga kabisdak, para ding may similarity sa atin sa Pinoy culture na dapat sama-sama po kumain. Pero si Little Insoy ay hindi na makapaghintay, gutom na siya at paborito po niya ang steak kaya pinagbigyan ko na lang. Sabay pala kami kumain ni Daddy Insoy, early sila natapos sa paglagay ng bubong sa Eco House ng kanyang friend. So ayan, sabay-sabay po kaming apat na kumain ng lunch. At may kwento pala yan si Bianan, ang sabi niya sa 25 arang Martes ay darating po si Kununi, bibisita si Kununi dahil nga death anniversary man ng aking father-in-law, ng tatay. Death anniversary po ng tatay ni Daddy Insoy. Matagal na pong wala ang papa ni Daddy Insoy mga kabisdak. Mga 22 years na yata ang nakalipas. At ito po ang ating dinner. Mukguk, yung steak, dubuchige, kanjanggejang, may peanuts dyan, yung perela leaves at kimchi. Paborito ko po ang mukguk mga kabisdak. Hindi po ako nagsasawa kahit araw-arawin ko po yung kainin. Tapos nagreklamo itong si Daddy Insoy sa aking dubuchige dahil sobrang alat daw, na sobrang mali po ang tansya ko ng asin guys. Tansya ko lang kasi hindi ko na tinikman, parang na-memorize ko na ba? Yan, todo reklamo ang ating Daddy Insoy. Ay, nako. Si Daddy Insoy lang ang panay reklamo dyan, pero si Bianan ay kalma, chillax lang siya. Ang sabi niya, maalat, lagyan mo ng maraming tubig para hindi maalat. Ganyan po kabait si Bianan guys. At ito po ang ating blue crabs, kanjanggejang marinated na blue crabs mga kabisdak na sobrang kasarap-sarap. Unang tikim ko pa lang po dito mga kabisdak ay nako, nahumaling na po agad si Ajuma, as in balikan at hinahanap-hanap ko talaga. So ito po ang ating mga perela leaves. After pananghalian, lumabas na si Little Insoy at tingnan nyo, naga-fountain, nagalaro na naman siya sa tubig doon sa labas. Kanina naglaro siya sa tubig sa loob ng bahay sa may CR. Tapos ngayon, naano na yung tubo, na-crack na, kaya parang may fountain na siya doon. Tapos nagligpit lang ako, naghugas, tapos eto, magpupunas tayo sa sahig. May nagsabi na ang nakakapagod daw ang way ng namin dito, paglilinis sa sahig. Ganito talaga mga kabisdak, may vacuum po kami at may mop. Pero nakikita ko kasi si Bianan na ganito talaga siya maglinis kasi hindi po siya satisfied sa vacuum. So ginagaya ko na lang po siya, natutulog si Bianan that time. At clarification, hindi pa ko inutusan ni Bianan na maglinis ha. Ano ko lang yan, gusto ko pong maglinis dito para hindi na bitaw siya mahirapan kasi nga si Bianan matanda na. So ako na lang ang gumagawa, voluntaryo ako na lang ang gumagawa para hindi na siya mahirapan ba. Once or twice a week ko lang itong ginagawa mga kabisdak, ang pagpunas sa sahig. Tapos walis-walis na si Bianan for 5 days kapag siya lang mag-isa. Mas malinis naman kasi kapag ganito ang paraan ng iyong paglinis sa floor mga kabisdak, as in lahat ng mga abog-abog, mga alikabok ay natatanggal talaga. At pati na rin yung window frame, nilinisan ko na din kasi spring naman, bubuksan na po natin ang ating mga bintana. Nabasa naman ka. Kuya, nabasa naman ka. Ha? Kajong mo kaya din. Ha? Every weekend lang po kami pwedeng mag-bike-bike ni si Little Insoy lang pala ang pwedeng mag-bike every weekend guys, kasi Mondays to Fridays nasa school man yan from 8 o'clock, 8:20 ng umaga hanggang 7. Madilim na po yan nakakauwi, so no time po siyang mag-bike-bike. So yan, tinitrain ko po siyang paano gumamit ng brake. Sa ngayon marunong na po siyang magpedal. Tingnan nyo. At ang next goal namin is matuto si Little Insoy gumamit ng brake.
Kasi natatakot pa po siya kapag padaos-dos yung kalsada mga kabisdak. Bumalik lang ako sa bahay para magkuha ng jacket kasi medyo medyo malamig pa yung simoy ng hangin. Baka ubuhin itong si Little Insoy. Oh, 잘하네. 잘하네. At ayan, galing na po kami sa padaos-dos na kalsada. Hindi ko lang na video kasi hawak ko man ang kamay ni Little Insoy mga kabisdak. Pinipress ko ang brake para matuto siya, para may idea siya na ganun ang gagawin kapag padaos-dos na. So, hindi kami nagtagal dito dahil ang plano namin is pupunta daw sa bayan para mag-grocery sa death anniversary foods. Jessa Foods, food offerings para sa death anniversary ni father-in-law. Bago kami pupunta sa bayan ay hahakutin at ililigpit ko, ko ito mga kabisdak ba, i-relocate ko itong mga pinutol. Last year pa po yan, pinutol na mga bulaklak kasi masyadong mahaba ba ang tamang term? Mahaba na ba, mataas na yung, malago na yung mga flowers ni Benan dito sa gilid ng kalsada. So pinutol yan ni Kuya Sadam at Lungkoy last year. So ngayon patay na sila, dry na sila. So perfect yan pang start ng fire kapag magasaing kami sa labas, 'di ba? May malaking kawa man kami sa labas. O yan daw. Si Bianan ang diyan mga kabisdak, nagarulyo-rolyo, portion na tapos tinalian niya para easy na lang. Ako na ang nagpatuloy sa trabaho ni Bianan, natutulog pa kasi siya at para hindi na rin siya mahirapan. Si Bianan guys, hindi po siya pwedeng magtrabaho ng matagal kasi yung binti niya is sumasakit na. So ayan, dinala natin ang truck para isahang hakot lang at mas mabilis, no? Kasi mga kabisdak, death anniversary ng tatay ni Daddy Insoy, lolo ni Little Insoy, sa Martes. So bukas, magluluto na kami, ngayong linggo, magbili, and then bukas nga magluto. Ayan. Kasama si Little Insoy, may nagbigay sa kanya ng candy kanina kasi nakita siya ba ng may pulang sasakyan, naging pinto, tapos binigyan siya ng candy, ng pick-up. 유로피안 미을. Why? Oh.
Pagka-uwi namin sa bahay, diniskarga lang namin yung mga pinamili namin sa bayan, no? Tapos, kinuha ni Daddy Insoy yung truck at kinarga itong metal na ladder. Kasi kung naalala nyo sa ating vlog 222, yung Korean old house featuring mga old farming tools, di ba nagputol man kami doon ng kahoy, pero hindi po naputol lahat ni Daddy Insoy dahil, ayan, wala siyang ladder, tapos walang magahila kasi si barangay captain is, si sitio captain is may pupuntahan at ako din mag-attend ng meeting. So yan, kinontinue namin ngayong araw. So ako ang magahila dito sa lubid, si Daddy Insoy naman ang magakat. Oh, very good. 런닝. 그렇지. 가. 그렇지. 잘했어. Lumabas ang aking power dyan mga kabisdak ba. Kailangan ko pong tumakbo agad para hindi po ako matamaan ng sanga ng kahoy kasi maikli ang ating lubid. O si Little Insoy nakicheer na rin sa amin. Exciting itong aming ginagawa pero nakakatakot. O especially itong mga kabisdak ko. Almost na lang talaga muntik nang maano si Daddy Insoy matumba ang kanyang ladder. O, ang disgrasya ay hindi mo talaga alam kung kailan darating, no? So better ingat talaga, triple ingat talaga mga kabisdak. Medyo mahirap po itong ginagawa ni Daddy Insoy pero sige lang, fighting. Kakayanin ang lahat. Shout out pala sa ating mga sulit kabisdak viewers. Hilain. Tulungan po nating hilain si Daddy Insoy. Ay, kabigat-bigat naman kasi ng punong kahoy na yan mga kabisdak. Kawawa naman ang Daddy Insoy. Sabi ko, kaming dalawa ang maghila. Ayaw naman niya, gusto niya siya lang. So, shout out Ma'am Lilibeth Yaco. Thank you so much for always watching. Sumagay sa family from Poblacion de Dueñas, Iloilo. Maraming salamat po. So, ako na ang naghila, si Daddy Insoy ang magtiwas o cut sa kahoy. Shout out Ma'am Elaine Sante and Ma'am Christy Wayne Resma from Malinoville, San Fernando, Pampanga. Dapat matumba siya sa direksyon ng kinatatayuan ko mga kabisdak para hindi po niya matamaan yung nasa harapan yung linya ng kuryente, yung may poste ba. So yan, kaya yan ang ginagawa namin mga kabisdak. And thank you so much pala sa lahat ng ating mga silent viewers. Ayan, muntik na mga kabisdak matamaan yung wire. Buti na lang talaga. So medyo mabigat yan kasi yan guys, alive pa yan na kahoy, buhi pa ba? Hindi pa po yan patay, mukhang patay lang kasi wala ng mga dahon. Ganyan talaga kapag winter. At best, manguha ng kahoy kapag winter, ganitong malamig pa kasi wala pa yung mga bees, walang ahas, wala pang mga insekto at mga hayop. Nakarga na namin lahat, pati yung puno. Video. See you on my next vlog. Ingat lahat!